Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, kahit umuulan. Tama, anong Pilipinas kung mahal? Mahal na mga bilihin. Kaya, minsan ayoko nang gumamit ng Pilipinas kung mahal. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso. Makasama nyo naman sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan sa loob at labas ng Pilipinas, ng probinsya ng Sorsogon. At live na live tayong mapapanood sa ating programang Issue Ora mismo dito lang po sa page ng Bicol TV Sorsogon sa Facebook page. Okay? And of course, live din tayong mapapanood sa YouTube. Kaya samahan niyo po ako sa mga issue na dapat nating tutukan ngayong maulan na naman, mga kaibigan. And syempre, sa pagpasok po ng bagong taon, sabi nga, kasama na dyan yung bagong Pilipinas. Anhin natin ang bagong Pilipinas kung ganito naman ang sistema ng ulan na pumapalaot dito sa ating sa ating kalupaan ng Pilipinas. Dapat lang maging maingat tayo kasi ang ganitong ulan, hindi naman po nating masasabi na wala tayong pananagutan dito. Malaki ang pananagutan natin sa walang tigil na ulan. Sabi nga nila, ano makinalaman ko dyan? Tapos, ang sistema naman dito sa atin, yung sistema dito sa atin, parang parang pag sinabi mo, sabi nga dun sa post ni Sir Ed Balasta, sabi niya, since dumating siya dito sa Sorsogon 2003, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pangyayari na kabi-kabilang baha. Halos hindi niya ito naranasan nung dumating siya rito sa probinsya ng Sorsogon. Kasi si Sir Ed Balasta from Iriga. Iriga ba? Tama? Yun ang pinanggalingan niya ni Sir Ed Balasta. At ngayon, parang hindi na ito biro-biro. Tatalakayin po natin yan pagkatapos ng pagbigay daan sa mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayag Pilipino Star ngayon. Narito po ang ulo ng mga balita. AFP, wala nang alis go sa 2025 polls. Okta, inflation, pagkain, top concern ng Pinoy. Siyempre kahit saan naman yun. Life imprisonment, 10 milyong. Life imprisonment, 10 milyong multa versus scammers ng OFWs.
Ayon kay Tulpo, 10 million pala yung multa ng scammer. China monster ship bumalik sa Zambales. Ano kayong gusto nung palabasin itong China na ito? Parang gusto nang sakupin ang Zambales. Chinese luminya na sa kidnapping ayon sa PNP. At sa detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal, AFP wala nang alis go sa 2025 polls. At sa detalye, nakatakdang isumite ng Armed Forces of the Philippines ang resulta ng inilargang background check sa mga kandidato sa Commission on Elections bago ganapin ang midterm elections sa bansa sa Mayo 2025. Layo ng background check na wala nang makalusot na tulad ni Alice Go na nahalal na alkalde ng Bamban, Tarlac noong Mayo 2022 matapos na umano'y mameke ng mga dokumento at nabisto ang kaugnayan ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO sa bansa. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang background check ay alinsunod sa kahilingan ng COMELEC na maging malinis ang eleksyon at maprotektahan ang mga balota sa impluensya ng mga dayuhan. Sinabi ni Browner sa pamamagitan ng kanilang intelligence operations ay isinasagawa ang background check ng mga kandidato. Sa orasan niya na makitaan ang mga ito ng red flag ay agad nilang ipapaalam sa COMELEC para sa kaukulang aksyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, target nilang tapusin ang background check sa mga kandidato bago ang midterm elections. Koordinar ang AFP sa PNP sa isinasagang background check sa mga kandidato. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na isa sa mga iniiwasan nila ang magkaroon ng foreign funding na maaaring magamit ng mga kandidato para sa vote buying. At sa iba pang balitang nasyonal, life imprisonment, 10 milyong multa versus scammer ng OFWs ayon kay Tulpo. Sa detalye, itinutulak ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulpo at kanyang mga kasamaan sa ACT-CIS Party List ang mas mabigat na parusa sa pagkakakulong sa sinumang manluloko at mambibigtama ng mga OFW at ng kanyang pamilya. Inihain ngayong Lunes, Enero 13 sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso ni Congressman Tulfo at mga kasama ng House Bill, ang House Bill na an act penalizing fraud against overseas Filipino workers or OFW and providing penalties for violation thereof. Kasama ni Tulfo na maghahain ng panukalang batas ang kanyang mga kasamaan sa ACT-CIS Party List na sina Representative Edvic Yap at Jocelyn Tulfo, Benguet Representative Erwin Yap at Quezon City 2nd District Representative Rap Wendell Tulfo. Kadalasan ang natatanggap naming sumbong ay mga OFW na binibiktima ng mga scammer lalo na tuwing uuwi sila sa Pilipinas, ani Congressman Tulfo. Paliwanag ni Tulfo sa halip na mapunta sa kanilang pamilya o iipunin ang perang pinaghirapan sa ibang bansa ay sa mga manluloko lang napupunta. Ayon kay Tulfo, kalimitan ay na i-scam ang mga OFW sa mga business investments tulad ng networking o lending, college plan ng mga bata at pabahay. Hindi bababa sa 10 milyong piso ang multa at 20 taon hanggang life imprisonment sa sinumang mapapatunayang nagkasala sa panluloko sa mga OFWs. Bilang na oras nyo, mga scammers. Sa iba pang mga balitang nasyonal, China monster ship bumalik sa Zambales. At sa detalye, inihayag ng Philippine Coast Guard or PCG nitong Sabado na pinalitan ng monster ship o China Coast Guard Vessels 5901 ang isa pang Chinese vessel sa loob ng Executive Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas at
nakaposisyon sa 97 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Ang monster ship ay may sukat na 165 metro at 12,000 tonelada na ipinalit sa naitaboy na ng PCG na CCG 3304. Ayon sa PCG, sa kabila ng napakalaking monster ship, hindi nabahala ang PCG BRP Teresa Magbanwa na hadlangan ang mga pagtatangka nito na muling makalapit sa baybayin ng Zambales. Hindi rin nilulubayan ng PCG ang radio challenge sa Chinese na labag sa batas ang paglalayag nila sa 200 nautical mile EEZ ng Pilipinas. Una lang namataan ng monster ship sa Capones Island, Zambales at naglayag malapit sa Lupang Island, Occidental Mindoro noong nakalipas na Lunes. Una nang sinabi ni Commodore J. Tariela sa spokesperson ng West Philippine Sea na gustong palabasin ng China na parang new normal ang pananatili nila sa West Philippine Sea at layon din na maitaboy ang mga nangingisdang Pilipino. At sa iba pang balitang nasyonal, at sa pinakahuling balitang nasyonal, Chinese luminya na sa kidnapping ayon sa PNP. Sa detalye, malaki ang posibilidad na luminya na sa pangingidnap ng mga negosyante ang ilang mga Chinese nationals matapos na magsara ang Philippine Offshore Gaming Operations or POGO sa bansa. Ito ayon kay Philippine National Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jane Fajardo kaugnay ng insidente ng kidnapping sa Maynila, Bulacan at Calabar Zone. Ayon kay Fajardo, nakipag-ugnayan na sila sa anti-kidnapping group kasunod ng mga kidnapping incidents sa mga Chinese nationals kung saan lumilitaw na kapwa Chinese ang nagpakidnap. Dahil sa pagsasara ng POGO, gumagawa umano ng paraan ang ibang Chinese kung saan pangingidnap sa mga Chinese na nag-ooperate ng maliliit na POGO. Tiniyak ni Fajardo na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR at sa Presidential Anti-Organized Crime Commission laban sa mga nananatiling illegal na POGO sa bansa. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first
only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty skincare NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA, according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 0928-5549864.
Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Bueno, nagbabalik kita sa tuyang programang Isyu Ora Mismo. Ngunyan na daw ni Lunes na naman mga tugang, petsa at 13 na. 11 months na lang, Pasko na naman. Kaya maghiringiwa kita. By the way, mga tugang sabi nga ni ang uran nagpupuon pa lang dahil sa ang La Nina is napuon pa lang daw hanggang hanggang March. Kaya pirmi na ka mo magkanta. Walang tigil ang ulan, nasaan ka araw. Yan, para chillax lang kamo. Anyway, happy watching po kay Mr. Edgar Escueta, si Paring Ed. Good morning. Good AM man, Padisaw. Good morning man kay Missione Alejo, kay Judith Pontilar Aviles, ang aspirant sa pagka-mayor sa bayan ng Barcelona, Sorsogon. Good morning man kay Romnia Hanoras, asin kay Kagawad Peter Pago dyan sa Talisay. Also kay aspirant mayor Sorsogon City, Red Lasay. Good morning. Hashtag Lasay Matibay Serbisyo Tunay. Gobyerno Santios Share nina. Poor is power. Yan, si Red Lasay. Good morning sa Indoga Boss na nakatutok sa tuya And good morning kay Rolled pa mic? Rolled microphone, ma-report si Papa Buddy. Na ma-report si Buddy na duka pa. Hali dyan sa lawasan karo may mainit-init na na balita na itatao sa tuya si Papa Red. Wait lang, Paring Red, kay inaayostaan sa tuyang live report. Hello Papa Red, good morning. Ay, Papa Red, Papa Buddy, good morning. SMN sa gabos na tagapagantabay ang Isyu Ora Mismo. Okay, good morning man. Kumusta dyan ang baha sa Indo? Okay lang. Okay. Pinahimutikan ni Santa Magdalena Mayor Mark Jiwiri Lozano ang isyong piga po sa iya kan inipaglawag kan taon 2025. Partikular na ang pagdali niya ka puko mo suminos masanggatos na job order sa nasabing munisipyo. Hinali niya. Roger to that, pwede niya na pinirmahan pa ini base man sa mga hepe kan mga nasabing ahensya. Kaya ini siya na ganyan niya pinirmahan ang mga nasabing renewal contract ng mga ini. Sa rason na nagbase na siya sa evaluation performance kan kada ahensya kan mga job order o mga hepe ka ini. Kaya base man sa mga rekomendasyon kaya dahil niya ini pig-renew as in siya nagkuha kay another set o mga panibagong mga job order para sa taon 2025 from January to June 2025. Normal bagay ni KBSM na pagtatapos kang taon ang mga job order contract worker sa LGU ma-renew kasi sa mga contract and ini pigi po ni Mayor Mark Jiwiri Lozano sa dahilan na may mga rekomendasyon as in may mga na-found out siya na mga irregularidad partikular sa mga job order employee ka nasabing munisipyo. Oo. Nasa Sanggatos anday na pinarinyo. Roger to that. Sa ini pinagkumpirma rin asin alagad kita medyo na-handle kayo ni. Sabi ko sa iya mayor na di ba baka may epekto yan sa ekonomiya partikular din sa mga tao na sa imong nasasakupan na medyo karuda-kulang bilang ini. And alagad sa iya ining pigdipinsahan man na sa iya na sinabi na dili siya na iniming tanggalon ang gabos na mga irresponsableng mga job order employee kung ini karapat dapat na sindaya ini nagpe-perform base naman sa sendang pinirmahan na kontrata sa munisipyo. Dapat.
Base lang sa performance. Saro digdi sa mga nanutaran ka na sabing happy ekutibo, iyo ang kaiman naglalaog sa tama na oras as in yakto sa palaininda nagjo-duty ang nasabing job order employee. Paano man yan? Sinisweldoan kang munisipyo tapos nasa balay nagjo-duty. Roger to that, medyo harayo pag ang munisipyo na ini. And sa iya man nagkonduktar kita diri niyang investigasyon and alagad positibo ang sa iyang mga nakuang tip na sa data na pagnaranan pero magkakapira sa mga job order employee niya ng mga tinanggal. Iyo ang nakaugalian ng gibo na maduman lang sa munisipyo, pirma lang sin time in and alagad ini mauli na sa balay-ninda and mabalik bago matapos bago mag alas 5 din hapon para sa time out. Roger to that and medyo pako ini nasusuno sa pinirma nilang kontrata. And sa rupa sa naturan ni Mayor na partikular sa mga garbage collector na may mga garbage collector man siya na tinanggal na kukulikta ki kwarta sa mga tinggahan na kukuliktan kayo ni. Sabi ko nga ni, baka mayor san Pasko lang. Bako ngaya kang Pasko lang. Kan mga nakatihis pa na bulan, tigibo ngayon ni kan mga magkapirang ng job order employee. Na nagkukulikta sa mga tinggahan, especially sa mga business establishment, a certain amount, kasi kada simana na pag-ikot ka sa ating garbage truck. Ay, matindi yan. Roger to that. So, bawalo nun ng gadinita, sinda, ang nagsisweldo sa inda is ang munisipyo. So, dahil tindang karapatan na magkulikta ki kwarta o kumbaga tong pats o tong sa kada simana na sinda maglilipot. So, medyo sala talaga ini and tama man, ang ginibo ka na sabing hipi, ekutibo, na sinda panggalon at tinribayan kan mga karapat-dapat na empleyado sa munisipyo para makaperform pinmayad at inaayon sa saindang mga pinirmahan na kontrata sa munisipyo. Okay, buddy, mahapot ko lang tagaraw may naglalaro sa aking utak. Kasi parang kunhain lugod ma-eleksyon, tinanggal or sabihin ta, bako daw yung makaapekto kay Mayor na tinaranggal niya. O dati man talaga na tinanggal dahil bako manini sa iya. Ito, tanong lang. Roger, sa tuya pigapot niyan sa tuya pigapot niyan nato sa iya. And alagat madoon niya ini sinabi na para sa karaman kang gabos, lalo na mga tao dyan sa Santa Magdalena, bako siya na mumulika. And tulitong ko, ang sabi nga ni Mayor na nagbase siya sa rekomendasyon kan kada hepe, kan mga ahensya na kan sa ating mga job order sa iyo ang nakakita, nakariparo and halagat pirahan nagkuha sinyan kisa diri nagkonduktor man siya kisa diri niyang investigasyon and sa iyang na-found out na talagang totoo ang mga nasabing irregularidad. Kumbaga nakumpirma niya mismo sa diri niya. So just that and siya mismo sinabi pa ka na sabing alkalde na dili siya namumulitika. And normal man ang ginigibo ini kan mga nakalihis para bulan bago pa man magdangadangan eleksyon sa iya na yung pigigibo. And talagad nun yan, medyo dakul-dakulan na sabing mga na-layoff ka medyo siguro nag-relax o nag-abuso. So, panahon man ang nagsabi na dapat na kamuntang galon. Oo, at least sabi nga talagang kung arog kaya ng politiko na naninindugan sa paglilingkod, bakong naninindugan para lang dumakol ang boto niya, we are very proud of him. Roger to that, and sinabi nga ni Mayor na arog nga ni kayan, kung arog nga kaya ng sistema kang gobyerno, ang mga partikular na namumuno, dahil mutang magiging serbisyo, tansa kong pinuno, sa nasabing munisipyo kung puro pamumulitika lang ang sa iyang gigibuon. Tama. Sana pangarugan ka, Mayor, kang ibang mga kapwa mo leader. Roger to that, and sa ibong nalado, may sarap pagitang nakuha ang report duman, and sa iyang maniling tulos na pinahimutikan na sarap pa sa pigagapo na kay Mayor, ang sa iyang personal na bihikulo ang nagagastos
ang munisipyo kan Santa Magdalena. Nadangog na yan ha. Roger that. And medyo pinahimutikan ni Mayor. Sa ilang pikumpirmar na ang sa iyang auto, yaon dyan sa Sorsogon, particular sa Barangay Kabidaan, sa Sarong Auto Shop dyan, na ang sa iyang lunalan, yaon dyan, sa rason na dyan man niya talaga yan ang tabilib siya sa performance ng trabaho ka na sabing auto shop. And dahil na pagpangarangan na sabing auto shop, and alagad sinabi ni Mayor at istorya kay ang PBS, marong kayo ni, ang munisipyo ka Santa Magdalena, iyo man ang nasabing duman man pigdadara ang mga bihikulo. Oo, pero bako itong halimbawa, dinaraduman ang bihikulo ng gobyerno. Siyempre, dinaraman duman ni Mayor ang bihikulo niya dahil bilib man siya sa pagtrabaho. Pero it doesn't mean na kumbaga, isakob na lang ang bayad ka ito. And medyo aram tumambaga ang proseso kang gobyerno pag-abot sa pagsingil, partikular sa service, ang partikular is service, delivering services na pagkolekta mo sa gobyerno, medyo masalimuot. And sabi man ni Mayor, duman lang siya, nagpayaga, bilib na lang siya, medyo modern at technology na pagkagamit, and siya lang ang nagagamit sa bilog na Sorsogon. Kaya sa iya maninin na pinatronage na duman man siya nagpa-iraay. Ayun. Pero bako ibig sabihin duman na picture charge niya ang bayad imbis na halin sa sariling bulsa, ang munisipyo na nagbabayad. Madoon niya ining pinahimutikan. Tama. So sabi nga niya, paano nga mangyayari yan na itimize ang kang gobyerno kung services, kung may tinatod na gamit sa imong bihikulo, particular sa munisipyo, ang itemize yan, and di pwede na isakop mo ang bihikulo mo personal na ang magbayad ang munisipyo. Masalimuot nga ni Bagata BSM ang pagkulikta kang bayad sa munisipyo. Talagang masalimuot, kung sa masalimuot talaga yan. Roger, sabi nga ni Mayor, sa haliit na kantidad na mapalibre ka, kulong or kaso ang naabuton mo kayan. So, sabi niya, madoon niya yung pinahimutikan nila sa nilalaga din parte kang pamumuliti ka sa iya dyan sa nasabing munisipyo. Dapat lang, kay sa garo may narumduman ako na arukyan ng kaso kang dating mayor sa Bulan, halagang 10,000. Roger, medyo mapagal talaga ang mga aligasyon not unless proven na may debate, may suportang ebidensya, iyon masasabing totoo ang nasabing aligasyon. Correct. So, sa iya yung pinamutikan, yung bago, totoo dahil katotohanan nangyari lang. Nasagpod sa mga oras na ini, yaon na sa iyang bihikulo, may pikahalat siyang pyesa na dahil pa niya nababakal, nahali duman sa mismong kasa na sa iyang pikuhaan ka sa iyang bihikulo. So maray man yan, tanang klaro ni Mayor ang isyu aram mo pag-araw ka na ma-eleksyon na, sinintigo yan ang purukulan na kaan kang issue for issue. Samantalang kita rigdi, nagre-receive lang ng issue ora mismo. And baka para in fairness, bako kita na kontento lang duman sa istorya ni Mayor, tig-verify ta duman sa mismong auto shop kung totoo, kung paano ang manera kan mga pagkolekta, particular sa lokal na gobyerno as in sa private person na nagpairay sa and alagad sinabi niyang bako yan totoo. And sa katotohanan ngayon, mapag-along nga din ngayon magkolekta sa munisipyo and nag-abot nga sa punto na nasinda nag-abunar sa labor, na pagbayad sa labor, sa intang labor, nagsisweldo sur semana. Oo, dahil man pwede na sabihin mo sa labor mo, uy, hindi kita ka pa mapasweldoan, taday pa kita pig-release na ng cheque duman sa munisipyo na pig-ayusan ta. Babayaan ka kang mga kang mga tauhan. Roger, so datin sa iya nga pigpaliwanag na minsan abot kipirang bulan bago siya mabayaran kang mga munisipyo kung siya may munisipyo na katransaksyon. And siya nag-abot sa punto talaga na nag-abono, pera karibo, isipon mo, ang tao, nagsisweldo, suro semana. And tama ang sabi mo sa BSM, na dili pwedeng sabihan ng tao, dahil ka muna magkaon, dahil pa nagbayad ang ining munisipyo. Garo sa sarong eskwelahan na so eskwelahan dahil pa nakasweldo ang mga teacher, taday pa nakakupra.
Roger to that. And in fairness, pinaliwanag ini kasi sa nasabi nga pagsadiri and sa iyan yung sinabi ang mga manimento kung paano siya nag-abono and paano man siya magkolekta sa mga private individual na maray lamang ngayon kung urad lang may mga private individual na outright binabayadan niya kami sa Harugayan pag-abot lang surusimana na pagsildo man kan mga tao iyo ito so ipigsis papasildo man paano ngayon kung gabos ngayon haling sa munisipyo iabutan niya kipirambulan di abutan ng kipirambulan kami kikakaabuno para sa sweldo kan mga tao bayad sa kuryente, bayad sa tubig Gabos, mga pagbakal ng mga kaipuan na pyesa, number 1 yan. Taday ka pwede magsabi ning sa munisipyo, oy, ma-advance kami ning 5,000, kami bakalon na pyesa, daing pambakal. Gabos yan, aabunaran mo yan bilang automotive shop. According to that, and yan nga na manera, and talagang totoo man, na yan ang manera na pigigibo ka sa rong manager ang tagsadiryon kan nasabing na auto shop and siya nga nagsayuma na banggito na sa iyang negosyo at pangalan bilang protection man na kung sabiyon ang usually sa iya. So yan mga natali SM ang mga kaganapan nakuha pa duman sa munisipyo ng Santa Magdalena para sa issue ora mismo Badiduka reporting. Thank you very much, Buddy Duka. Ang balitang yan ay inihatid sa atin ng bagong henerasyon party list. Yan. Sa mga party list, aarangkada na tayo. Pero, siyempre, kung alam mo na sobra na yung boto doon sa isang party list, ibigay mo naman doon sa iba para nga lahat makapaglingkod sa atin. Yan. Salamat din sa AKB party list. Yan ito nga yung bagong henerasyon party list. Wala tayong pinipiling party list dito Lahat po kayo welcome dito sa abot ng aming makakaya at maitutulong sa inyo. Okay? So yan ang sitwasyon mo niya sa Matnog pero Jojo parang nakakatakot, kahadlok baga na ang araw kaya na sistema. Garo sabi nga ni kan iba dyan, ano nga ini? Wala na ngayang balak mag-re-elect. Takunhain ma-eleksyon, man tanggal kang tao. Garo hindi bako ining maray na sistema sa araw kayan. May chat digdi sa tuya ini po na avid viewers niya to si Ma'am Bebot Hilihanoras dyan sa Basud. Sabi niya, basaha daw tabi inisaw. Di sabi niya, dili na operational kay after Typhoon Glenda na wash out an Sureco transformer. Tapos, diri na binalik sa Sureco. Balik-balik kami ni Agom sa Sureco office, buhatan, wara lamang balikan nira. Grabe depresyon sa to ni Agom kay diri nira binalik hanggang sa namatay na lang si Agom June 10, 2015. Till now, diri binalik ang transformer. Kaya pinarentahan ko na lang sa contractor San Centerways mga Lubiano. Diri pa nga ni ako nabayadan intero sa renta. Niyan, lunod na sa baha. Nano daw kung mabayadan man ako sa damage. Makauuyam ang hinimo na pasakit kan Agom San Sureco. Iyo ini so pigbabanggit bagang mga tugang na so dating Molinuhan duman sa boundary kang Himaluto and Pamurayan. Itong Molinuhan, tama, dati aram ko saro ito sa Molinuhan duman, pero sabi nga ni ma'am, after Typhoon Glenda, sa transformer, dahil na naibalik. Ang aram ko po kayan kang transformer, ano ba gayan? Kumbaga, pag nagkaga ng establishment, ikaw ang ma-provide ng transformer. Ikaw ang ma-provide ng transformer. Alagad, kung dahil man po ito na ibalik ang Sureco, I don't know kung ano po ang naging usapan na kung maibalik pa ini o dahil na, or kung
babalyuhan nitong bago. Kaya iyo po ini ang rason siguro natatadain na naibalik kasi yan na dahil man nakaprovide na ning transformer. Dahil na ning transformer, kaya dahil na po na ibalik ang transformer duman. Speaking of pinarentahan ng dumam, may karapatan po kamo kaini na singilon tanirentahan ninda ini. And ang pagkarenta kayan kung yan man po na was out because of that project. Dahilan sa tulay na project na was out ang itong establishmento nindo. Dahil sa sobrang tubig na uminagos duman. And I don't know kung sa sobrang bagal kang trabaho. Dahil sa dapat tapos na ito eh. Dapat tapos na ito na project. Dahil tapo maraman kung natataday tulos ito natapos hanggang sa naruba na. Hanggang sa na-wash out itong building mo duman, ma'am. Kaya I ask you na irani mo po nindo sa DPWH. Irani po nindo ini sa DPWH para po makaklaim kamo ning kabayadan ka ini. Dahil man po pwede na i-gratis na lang ini. Dahil sa pagrentahan ninda ito. Kaya pwede ka maghabol ka ini ning a certain amount para dumasa nawas out nindo na sa nawas out nindo na building. Di ba, ma'am? Dahil po ini pwede na sabi nga ni baliwalaon na lang na dahil na nindo ni pagsingilon. Happy watching po pala kay Sir Noel Lorilla Juneda, and salamaton po sa stars na pinadara nindo. Digdi po sa yung programa sa issue ora mismo. And sa kubos po na programa kan Bicol TV Sorsogon. Aram ko po na pirmi ka po nagpapadara Sir Noel ning stars. And ako lang tabang na po ini sa muya na pinapadara mo na makapag-gain kami ning monetization. So salamat po Sir. And sana po dumami pa ang lahi nyo. Dumami pa ang lahi ninyo. At gabayan po lagi kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po, Sir Noel Lorilla Juneda. Sir Red Lasay, happy watching man sa girari sa imo Red. And sabihin mo lang kung noorin ka na ma-program para i-welcome ka na mo digdi. Okay? So balik kita mga tugang sa issue na tutukarta digdi. Ini nga ni manungod mga tugang sa na ini, kumbaga na ini, kasanayan ta na lang, masanay na lang kita sa sitwasyon na pag nag-uran, i-expect niya to mabaha. Sanayan ta na lang daw ini. Sabi nga ni kang sarong media man, syempre nag-uran, kaya mabaha. Ay punye, mas na rason yan. Nuno, nag-uuran, pero kang panahon, bako man araw ka ini, na talagang pag nag-uran, asahan mo, an kasunod niyan, kan panahon, pag nag-uran, biyaya iyan sa mga paraoma. Ngunyan, ang uran, garo, na ini, bakong biyaya, ang apod kayo ni tingara, naghaharaputan kita. Kesyo ang mga manhole dati, darakulaon yan na manhole. Darakulaon talaga sa totoo lang. Ang iba nga dyan, lampas tao pa. Kung saday-saday ka lang na tao, para si Nano. Lampas tao yan. Pero, kung mga parehas ang langkaw, siguro paliug tayo ng mga drainage dyan. Darakulaon talaga. Kaya nga ni,
during that time ni Ma'am Sally, padagos ang construction kaan, pero bago man po si Ma'am Sally ang nagpatrabaho. That is DPWH project. Darakulaon talaga, digdi lang po sa Burgos Street hanggang duman sa Burabod. Wala to uyan na drainage kanal na darakulaon. Box type yan ha, bako itong culvert. Box type yan na ginibo. Pero nagangalas kita, despite of darakulaon na yan, dyan lang sa tapat kang Hollywood as in footstep, nag-abot ng tuhod ang baha dyan. Sentro na yan, dakulaon mo dyan drainage canal. Ang naisip ko dyan mga tugang, ang luwasan kang tubig. Mahihiling tabaga garo bagaro na ini basin, bagaro imbodo na ang sitwasyon diyan, dakulaon ang volume kang tubig na hali sa manlain-lain na barangay. Ang problema ang luwasan sa dit. Kaya siyempre, kumbaga sa tao, pila kita hanggang sa makaantos. Iyo man ang tubig. Pag sarabay kang volume ka, natural, malangkaw yan. Dahil mamaka duro-diretso, paluwas dyan sa Sorsogon Bay. Dahilan sa dit ang luwasan. Digdi lamang sa tuya. Pag agi mo dyan sa pier, going to left, dahil man po kitang nahiling nadakula na luwasan kang tubig dyan. Puro na yan tinambakan. Ang nahiling talang dakulaw na luwasan, duman sa duman sa Alice Bridge. Pero how about ang halit na digdi sa sa sentro? Paluwas ka digdi sa pilot, may drainage dyan, pero nahiling ta sa inang luwas ka yan. Sa diton. Kaya po ang argumento kaining sarot na media na piko-compare niya pa ang Legazpi, ang Naga, ang Kamsur na pigbabaha man por Diyos e por Santo. Ha? Bagyong Christine Tabi ito, baday ka nagmamangno. Bagyong Christine ito kan mangyari na talagang daing puknat anuran. Digdi sa tuya, dahi pangani kay bagyo. Ha? Dahil pakibagyo. Ano lang yan? Anong apod ka yan? So, pigsasabi, share line. Oo. Pero hilinga. Huyan na dyan sa may pangpang. Sa kanto ng gayud kang Red Palm Subdivision. Nagngangalas kita mga tugang. Kalilinis pa lang kang DPWH, nabrihan na biyo ang manhole para mahiling, malinigan. Kang nakaging hapon, nagpost duman si Kagawad Roland Ariola. Lintiguyan ang tubig. Tambak na naman. Aram nindo kung nata. Piraiyan na taraning na ito, so pig-up na istakan ka mga construction material. Aagian kang darakula na truck. Anong igahom ka itong duhan? So, sidewalk. Intended ito para pang tao, bako para pang mga dump truck, agi-agihan. So, ang mga debris duman, husiging hurulog, kaya, ang debris, dun dyan? Pag nasa aram na kamanol, tambak iyan. Hanggang sa nagturugas niyan, tapag nahulog, may mga semento pa nakaibahan. Yan ang dapat na basulon, yan ang dapat DPWH panaguton nindo. Hilingunin nyo kung piraiyan na yao na kung piraiyan na construction firm na nagtatambak dyan sa right side, kung pasiring ka sa Legazpi, bilangon nindo. Sisa mga may pagsadiri ka yan. Yan ang dapat pakalkalunin do kang mga nagkahurulog ninda. Nasa igungani dyan, huruluho na sa line canal. Ang ginibo, butangan lang ng ito baga Jojo na plat na na bakal.
Ngapot ka ito, pag may pigtatrabaho, pinampig agami kang prime water mala, hanggang ganyan, pirambulan na yan dyan. Digdi lang sa tapat niya to. Pirambulan na yan, dahil mapigsisimento kang prime water, saro pa ini. Duman sa pangpang, pero na-aksidente duman. Tada ita maaraman, trinabaho na, may tagas. Kinalkal. Nirepair ng duman, ang nagtagas. Hastang mo niyan, dahil dumaduro diretsyo ng, okay na iningo niyan, wala ng tagas. Di following di pwede nandong simentohon. Garo ang simento nando, hali pang Hawaii na pig-order kaya awaton mag-arabot. Ayan po ang dapat tanggibuhon. Luho na sumanhol. Ang gibuhan kaagan kay itong bakal para may agihan ang mga truck. Pag tuuntol ka ito, sige, hurulog naman ka mga debris sa irarom. Ang siste, makada ang DPWH. Kahirak man ang mga apod kayo ni so mga may may kumbaga sa sa mga construction mapahinante ini so pick upod kaya na ayan na sinda kang clearing area mga nagki-clear huyan ang mga makahihirak. Tama na sa tubig kay pang lumusong duman talanganing linigan lang ito na linyada. Samantalang ini ng mga kontraktor pasiram-siram ang buhay. Huyan nangyari sa Imaluto. Itong detour. Tama ba yan DPWH? Halang kawon ito na na detour na ginibo? Kagan lang ni mga manhole, mga anong apod kayo to, Jo? So instead na box type, culvert lang ang kinaraag. Culvert. Hanbawa, bilog ini. Pag balagbag dyan kang kahoy, barado na. So, anong nangyari? Sa grabing volume kang tubig, naghanap ng agihan, umagi sa kabasan, dahil pa na kontento, niroba so detour tanaroba ang detour ang hapot dyan makaag ka ng detour araw ka niya detour yan digdi dahil man nakakabit na bakal o natural pag na ka ito bilog man taday man nakakupot na bakal duman. Pero sabi nga ni Kap Arlis Sanaban, sabi ko pag duman ko, Kap, nilaog pa ning tubig ining area mo kang Purok 7. Di naman nga inlaog. Kay wala naman nga nakaulang, wala na nga anditor. So diretso nga anagos nga sa tubig. Isus marasa pa. Isipon mo na logic yan ha. Dahil nakaagos ang ditor saradayon ang luho. Dahil kaya kang volume. So, agi sa tinampo. Kang kuminusugon pa, dahil pa na inguragan sa tubig, ang nangyari, winas out na lugod sa sa barikada. Bagay ni sa rally. Oy, by the way, sa aga pala na, aungunyan, ang rally. Kang Iglesia ni Cristo. I don't know kung kung in support kay Sara Duterte or pangapunan kay President BBM na na idagos ang mga kaso. Suporta kay BBM na na idagos ang kaso kay Sara Duterte. Di ba? Two birds in one stone yan, pare. Pangapunan na na idagos ang kaso. Sa Roman ini mga tugang sa pigsasabi pag ang Katoliko nakiaram sa bagay na ini, lintiguyan na angal kang tao. Kanya-kanya ang dahil na ngayon separation of state and and religious sector. Ang simbahan nga nakiaram na. Pero mala, sa Katoliko lang pala inibawal. Sa ibang sekta baka man inibawal. Imagine that. Imagine that. Hamak pa dat. Para dat. Jesus. Okay, bago kita magpaaram, sabi ni Ma'am Rose Orchid, dapat may lagay na
detention pond at lagyan ng malalaking imburnal bawat street. Ma'am, darakulaw na nga ni pong imburnal digdi. Ang problema taang luwasan, saday-saday lang. Okay ha, dito sa subdivision namin, pag nagbaha talagang ianod sa sakyan. Kaya naglagay ng detention pond. Ang hukay, more than 5 feet. Ang lalim at ang laki, pwedeng 3 bahay na malalaki. Nilagyan ng malalaking imburnal. Kaya ngayon kahit 4 na araw kakaulan, di na nagbabaha. Tama po. Ang kaipuan talang digdi, hiwason ang pahiwasan ang luwasan kang tubig. Natata nagkaarog ka yan. Nagalas nga ni kita jo. Haranihon lang itong Good Luck, Hollywood, hanggang duman sa may ini dating ang bago ining textway. Inabot pa itong textway. Darakulawan man dyan ang imburnal. Pero natatalay na kadaloy ang tubig. Ha? Saro digdi mga tugang sa pinos ni Mr. Jojo Lascano. Ang mga ginaramit daw kaini na poste, ito bagang ang mga tukod, pagbuhos kayan, dahil mampig taranggal. Halaton mo nga na jo, mag 10 years, tabaad matunaw na ini. Kaya nga ni sabi ko mga tugang, dahil po kita magharayo sa katotohanan. One of this day, ang sentro kang Sorsogon, magiging ghost town ini. Tasi sa magparanirigusyo dyan, nadiit na uran, naalangkaw ang tubig, nabaha. Mahanap na lang ni iba na mapestuhan ni mga negosyante ta. Maniwala kami sa dili. Maabot ini sa sitwasyon na ang sentro ta magiging ghost town. Nahiling mo ito na ang Calle Nueva? Jesus, marasa pa. Diyan sa Hollywood, puon dyan hanggang duman sa Calle Nueva, ang baha. Ang Sulukan, Sampaloc, diyan nga isa Sampaloc. Nagangalas kita. Sain ang dyan, ang luwasan kang tubig. Na dapat nga ni haranihon ang Sampaloc sa sa Sorsogon Bay sa dagat, madali ang luwasan kang tubig. Ha? Haranihon lugod, pero natataday. Inidyo na pula ang luwasan kang tubig. Paano pa makaluwas na may na? Ano yung green? Harong? Amin ang mga harong. So, wala inanamay pula na araw, wala ilang kanal. Kaya dahil kita magnalas na araw kayan. Inuna ang mga konkreting, kaliwat kanan na konkreting, pero dahil maning line kanal. Daing line kanal, kaya dahil ang line kanal, so ang siste, stagnant ang tubig. Kung saan lang itong saradit na kanal na maluwas, duman lang. Pero ining Dracula, wala kang mahiling dyan. Yaon pa. Di pa ha? Ini nadakulaon na building na pag-construct dyan. Ining Yasiano. Ha? Saan pa dang pasiring ka yan? Naramdaman ko nga ni ka ito, yan baga na Mango Grill. Yan ang Mango Grill dati, kang bukas pa yan. Si Sir Nelson Duluiras. Magkagning makina na piksusurup ang tubig hali sa likod niya. Taday man dumaning
Dahil man dumaning matino na line kanal. Dahil man dumaning matino na line kanal. Kaya para lumos ang tubig kaysa bumaha duman sa lugar niya, ang gibo kay ni pinaagi sa tinampo. Tama man lang si apo ko sa indo kaysa ang kaya lang iyo to nagasto siya ng gasolina tapik papahigop ni sa tubig duman sa likod kang ano niya. Kung ngayon na siya nakaagin po para baha, puno na tubig na Ang lugar kang Yesiano. Ito sa loob mismo. Oo. Yung susurong plan, ipapagin sa drainage. At ang ano iso ano dyan, so yan na PNP, ang pagkatindog mangkaan, ang nagsapar dyan ng grabe, ang nasa likod. Kamo, duman sa ano, halang ka itong lugar ninde, natural ang tubig, pasiring duman sa likod kang ano, kang fencing ninda. Oh, sisi ang nasa likod, ang mga residente kang Sampaloc. Oh, ay sus, marasa pa. Mga tugang bako man kita nagmamarunong, pero base lamang sa nangyayari, aramtan na po ang sitwasyon dyan. Bago po kitang matali, naparas kang pigsasabi kang iba dyan, ka mga tali ngayon indo. Oh, ang masasabi ko lang, pasensya ka mo, kay patal ka mo. Kaya dapat kami ang kuwaon indo. Okay mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaaram digdi po sa yung programang Isyo Ora mismo. Sa giraray, kaibahan mga papa sa technical, si Papa Harold, si Papa Joey, asin si Papa Clark, na minsan alam na kung ano siya. Taga mga ano to. Pwede na po sila pang 150. Kung kailangan niyo. Okay po. Namaroon na po ang sinong likod. Si Rosario Amistoso. Mabalik po kita sa aga. Same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon. Marinaldo po. Asin Diyos Mabalos. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.